Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Kayo po ba ay masaya ngayong gabing ito? Amen. Amen. Praise the Lord. Honor and privilege to be here once again. And salamat po sa opportunity. Tayo po tayong lahat at bibigyan ko po kayo ng 30 minutes para hanapin po ang Philemon. Five minutes na lang. Amen. Philemon chapter number 1 this afternoon. Sa book of Philemon chapter 1. Salamat sa biyaya ng Panginoon. We still have a freedom to worship. Amen. Hindi po lahat ng simbahan ay merong kalayaan para magtipon. But we thank the Lord we have this freedom. And hearing you have 100-something visitors po kanina, that is a blessing. Amen. Every time we come here, ito po ay isang malaking pagpapala po sa amin. We thank the Lord this morning. God gave us 6 visitors and I think we have 4 baptisms kaninang umaga. And it's always a blessing to have churches na may mga kaluluwang naliligtas at sumusunod sa tubig ng bautismo. Amen? Amen. Nakita niyo na po si Philemon? Sa bandang Old Testament, marami pa nagbubulungan ho dyan. Katabi po yan ng Genesis. Amen. Philemon chapter 3. Philemon chapter number 1. Philemon chapter number 1. Sa mga bagong Kristiyano o matatagal ng Kristiyano, opo, may Philemon sa Biblia at hindi po siya namamangka sa karagatan. Amen. Philemon chapter number 1, basahin po natin from verse number 8 to verse number 14. Philemon chapter number 1, verse 8 to verse number 14. Nakita niyo na po, amen? Amen. Basahin po natin ang salitan tonight. The Bible says, "Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient." I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds, whom I have sent again, thou therefore receive him. That is mine own bowels. Verse number 13, please. But without thy mind would I do nothing, that the benefit should not be as it were of necessity, but willingly. Let's go back to verse number 11. I love this verse, sabi ng Bible, which in time past was to thee, what's the word? Unprofitable, but now profitable to thee and to me. Let's talk about that phrase this morning. Now profitable. Now profitable. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito. Thank you Lord for our home church that every time we come, kami po ay nahahamon. Personally, continually be challenged po Panginoon at na-encourage that we can do more for your honor and glory. Salamat po sa aming pastor that has a vision, palawakin ang gawain ng Diyos, makakita ng mga kaluluwang naliligtas, musunod sa tubig ng bautismo, mga buhay na ayos at nababago po Panginoon. And I pray, O God, that many more Baptist churches would have this kind of vision and goal so that we can reach our country, which we can reach the world with the gospel of Jesus Christ. And while the world and our country is in chaos of many things, tulungan niyo po Panginoon ang mga mananampalataya ay makapag-focus po at manatili po ang aming atensyon, O Diyos, na ang buhay Kristiyano po namin ay maging kapakinabangan sa inyong gawain. Linis niyo po aming puso sa namang karumihan, patawad sa pagkukulang pagkakasala. Thank you for the opportunity to minister to your people. Holy Spirit, please use me sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. And thank you for standing. I'm telling you, CBBC brethren, here in San Pedro, wag niyo pong mamaliitin ang mga privileges na meron po kayo dito. The music that you have, the lessons and the preachings that you heard, the pastor that has a vision. I'm telling you, you're missing something if you take these things lightly and for granted. No po, kami po ay naririto. You see the brethren of Las Piñas every last Sunday of the month, and I'm telling you how they are always encouraged. Pag kami po ay pumupunta po dito, no ho, makita na kung ito'y kaya gawin ng Diyos sa San Pedro, ay kaya po ito gawin ng Panginoon sa Las Piñas. Amen?
habang unti-unti po namin kinukuha yung songbook, yung aircon, yung mga violin, and mga sasakyan. Philemon is a book of the Bible. Amen? Finally, nalaman po natin na merong aklat ng Philemon sa salita ng Diyos. It is a 1 chapter, 25 verses na napakaliit na personal letter ni Apostol Pablo to a person named Philemon. But yet, it is full of just important truths na nais ko pong makita po natin ngayong hapon. And in the process of our lesson, I'll try to reveal to you why and how Philemon was written. But the story is about a man named Paul na habang siya po ay nasa bilangguan, ay sinulatan niya po itong si Philemon. Now, many Bible scholars says hindi po siya pastor, but he's kind of a very active person in the church, and that's a great reminder po sa atin. And he personally addressed Philemon bilang isang kaibigan from Paul to Philemon para mamagitan, just to mediate between a man named Onesimus, dyan po sa verse number 10, and Philemon. Okay, now, three major characters makikita po natin dito. Of course, is Onesimus, is Philemon, and of course, the writer is Apostle Paul. Now, just to give you a quick summary, bago po tayo pumunta sa ating lesson ngayong gabi, the whole book is a 1-chapter letter na binigay ni Apostol Pablo kay Philemon as a letter. Wala pa naman pong chat noon, wala pang messenger, wala pang lahat po noon. So just a letter na pinadala ni Apostol Pablo through Onesimus and Tychicus about Philemon. Dahil ninanais ni Apostol Pablo, ito si Philemon na tanggapin po ulit ito si Onesimus. Onesimus used to be Philemon's servant. Okay? So, if you know that, si Onesimus po ay dating servant ni Philemon na gumawa po siya ng isang hindi magandang bagay dito po kay Philemon as his master. Now don't get mistaken, yung pong slavery during that time, yung pagiging servant, ito po is one of their practices during that time as bilang huling, their last resort na makukuha po nila because of poverty. Dahil pagdating po sa Roman Empire ay hindi sila tutulungan ng gobyerno, so they have to find a way, and their last resort is ibenta nila yung kanilang anak, yung kanilang sarili as a slave para po sila ay magkaroon ng yung family ay makinabang financially and everything. So there's Onesimus as a servant of Philemon. Now, pag ikaw po ay naging servant ng isang master po doon, you lost rights to everything. Dahil ikaw ay binili na ng servant. Now, with that in mind, si Onesimus ay wala na po siyang karapatan sa kanyang sarili, but yet, he did something wrong dito po kay Philemon, and he decided to steal something. Ninakawan niya si Philemon, umalis po siya ng Colossae, pumunta po siya doon sa lugar kung saan sila nagkita ni Apostol Pablo. Now, that's the summary of this letter. But yet, when we go to verse number 8, ito na ngayon yung sulat ni Apostol Pablo kay Philemon, dahil si Onesimus po ay for some reason, pag alis niya po kay Philemon, nakarating po siya sa Rome, and some Bible scholars says na natagpuan po siya doon ni Apostol Pablo, naligtas si Onesimus, at ngayon siya ay inuudyukan at inahamon ni Apostol Pablo na bumalik kay Philemon, sa dati niyang master. If you notice verse number 16, the Bible says, not now as a servant, but above a servant. Now, I like how Paul guaranteed Onesimus pagbalik niya kay Philemon when he says, verse number 11, in time past, nung nandyan pa siya sa'yo, bago siya umalis, he became, the word is unprofitable, kasi ninakawan ka niya. Ginawan ka niya ng mali. He should have been acting as a servant, but
he did something wrong to you and he is unprofitable. But ngayon siya inaligtas, the Bible says, now profitable. Now profitable. Pag-aralan po natin itong tatlong taong ito, and I want to see 3 areas of our life where we have to check ourselves kung ba ay kapakinabangan ngayon sa gawain ng Diyos. Let's look at the life of Apostle Paul first. At makikita po natin si Apostol Pablo, he was in prison in verse number 1, a prisoner of Jesus Christ. Now, alam po natin lahat ang buhay ni Apostol Pablo. Siya po'y nasa bilangguan, hindi because of any other reason, kundi siya po'y nasa bilangguan dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Amen? Siya po'y nasa bilangguan hindi dahil siya'y nagnakaw katulad ng ginawa ni Onesimus. Siya po'y nasa bilangguan dahil siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. But yet one thing we know in the life of Apostle Paul, na sa sitwasyon na hindi po siya komportable. And many at times this pastoral epistle and general epistle na sinulat ni Apostol Pablo, ginawa niya ito sa loob ng bilangguan. But let me tell you something, Paul shouts out a great truth tonight na ginawa niyang isang hindi magandang circumstansya sa kanyang buhay na kapakinabangan. You understand that? 3 things I want you to understand. In the life of Paul, he made his circumstances profitable. Circumstances in his life, habang siya'y nasa bilangguan, naakin niya si Onesimus sa Panginoon, nakapagsulat siya ng mga letters sa mga simbahan, nakapag-encourage siya ng mga mananampalataya. And many at times sa buhay ni Apostol Pablo, he made sure na hindi siya pupunta sa bilangguan bilang isang kawawa at mawawalan kwenta yung panahon sa kanyang buhay. And even in a situation na hindi niya nagugustuhan, sinigurado niya na ito ay kapakinabangan para sa Panginoon. Now, I understand that this afternoon, mga kapatid, and I am sure kung si Apostol Pablo can make the negative things of his life profitable. Ako'y naniniwala yung mga magagandang bagay at magagandang pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo, kaya niya maging kapakinabangan. And what a challenge to us tonight, amen? Maraming Kristiyano, pag tayo dumadaan sa maraming suliranin at maraming pagsubok at maraming bagay na hindi natin naiintindihan, it tends that those situations and those times in our life nagiging walang kapakinabangan. Nagiging panahon para tayo ay magreklamo sa Panginoon. Panahon para tayo mag-backslide. At nagiging panahon para lalo nating ipakita na hindi kapakinabangan ang buhay natin. Let me tell you something tonight. Sa anumang sitwasyon ng ating buhay, alam natin buhay ang Diyos, mabuti man o masama. And let's make it profitable for God. Any circumstances of your life, siguraduhin mo na ito'y merong eternal na kabuluhan, eternal na kapakinabangan. Yan man minsan ikaw ay nagkakasakit, yan man minsan ikaw ay may financial struggle, yan man minsan ay mga bagay na hindi mo ma-spelling sa iyong buhay at hindi mo maunawaan sa iyong buhay at mga panahon na hindi mo maipaliwanag, pero huwag mo payagan ang mga sirkumstansyang yan ay mawalang kwenta dahil pinayagan yan ng Diyos sa ating buhay. And let's make those circumstances profitable. Alala niyo po si Joseph? I'm telling you a very familiar Bible story right here, di po ba? Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Inuutusan lang naman ng tatay niya na mag-grab food delivery siya sa kanyang mga kapatid. And with that delivery of food, yung mga kapatid niya, ikinutya siya ng Joseph the dreamer at tinapon siya sa balon and thinking na mamamatay na siya doon. Sabi ni Reuben, itapon na lang natin siya and not realizing na pagbalik ni Reuben, wala na siya doon dahil yung kanyang mga kapatid, akala nila, ibibenta nila sa merchantman at yung merchantman, dinala siya sa Egypt, naging servant siya ni Potiphar na pagbintangan siya sa kasalanang hindi niya naman ginawa. And all those circumstances, Joseph made it sure that it was all profitable. Kasi at the end of it, nung lumalapit na sa kanya yung kanyang mga kapatid, you remember that? Tingnan niyo po, Genesis chapter number 50. Genesis chapter number 50. I hope you're following me tonight. Genesis chapter number 50, verse number 20. Tingnan niyo po sabi ng Bible. Grab your Bibles. Pag nasa church po tayo, nagbubukla tayo ng Bible. Amen? Genesis chapter number... Let's make this church profitable tonight. Amen? Genesis chapter 50, verse number 20.
Ano po sabi ni Apostol Joseph? Amen? Joseph said, "But as for you, ye thought evil against me, but God meant it to good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive." He did not waste those opportunities sa kanyang buhay. Hindi niya sinayang at hindi siya nagmaktol doon sa loob ng balon at hindi siya nagwala habang nandun siya sa kamelyo ng mga merchantmen at hindi siya nagsayang ng oras doon sa loob ng bilangguan. Bagaman hindi niya naman kasalanan yun, bagaman wala naman siyang maling ginawa, he was trying to do right and he's just trying to follow what God wants him to do. But in spite of all those situations, he made those situations and circumstances profitable. So what I'm telling every believer tonight, alam mo ang pinagdadaanan mo kabataan, ang pamilya nyo'y dumadaan man sa isang niyayanig man kayo ng Panginoon at maraming problema tayong hindi maunawaan. Look, Apostle Paul was in prison. And he was still able to sing. And he was able to write, "Rejoice in the Lord always." And again, I say rejoice. O ilang mananampalataya nagwawagi ang dyablo sa panahon pag tayo dumadaan sa problema. Pag tayo dumadaan sa financial problem. Parang pag dumaan tayo sa problema, parang time out muna ang buhay Kristiyano. Parang patay muna ang Diyos. No! I'm telling you, those situations are situations na gawin nating kapakinabangan at lalo sa buhay natin makita na dakila at buhay ang Diyos and make those situations profitable. Amen. Philippians chapter 1 verse number 12. Tingnan niyo po ang buhay ni Apostol Pablo when he said in Philippians chapter 1 verse number 12, "But I would ye should understand, brethren," Philippians, "that the things which happened unto me," yung mga bagay na nangyari sa akin, nabilanggo, kinutya, pinagtawanan, "have fallen out rather unto the furtherance of the gospel." You know, you would look back at situations, titingnan mo yung cellphone mo sa mga picture, ito yung panahong marami kami yung problema. Anong souvenir mo? Picture lang? O meron ka bang souvenir sa sitwasyon na yan na hindi na walang nakabuluhan ang mga bagay nito dahil naipakilala ko si Kristo sa aking mga kaibigan? That's what Paul is trying to say. And as he will lay out this message tonight, nilatag ko muna si Apostol Pablo dahil siya ang unang nagbigay ng halimbawa na ayaw niya na minsan pang may mga sitwasyon nung tayo hindi ligtas, maraming problema dumaraan sa ating buhay at pagkatapos nun tapos na. But now we are saved. God has a higher purpose at mga sirkumstansyang yan dumadaan sa ating buhay ay hindi lamang basta problema na napalagpas natin at hindi lang basta sakit na nasolve natin at hindi lang basta financial struggle na napagtagumpayan natin, kundi above and beyond that, it became profitable dahil nakita si Kristo sa pamilya mo, sa buhay mo, sa struggles mo, sa sakit mo, mga bagay na nangyari sa buhay mo. That circumstance became profitable. Amen. Batid, kung meron man dapat makinabang sa panahon ng ating buhay, walang iba kundi ang Diyos. Let's make these circumstances profitable. You see, in 1 Peter chapter number 1, I could give you many verses, pero marami po tayo. We have 30 points tonight. Amen. 1 Peter chapter 1 verse 6, the Bible says, "Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in what? Heaviness, through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ." Boy, it is clear for us to be reminded, anumang circumstansya sa iyong buhay, sakit man, mga pangyayaring hindi mo nauunawaan, mga taong hindi mo naiintindihan, mga sakit na pambira, sana hindi, binigay sa iyo ng Panginoon, then let's make it profitable. Lalabas ka sa anumang sitwasyon sa iyong buhay, na alam mo, hindi na sayang yun.
Amen? Alam mo, hindi nawala ng kwenta yun. Dahil sa mga pinagdaanan mong yun, God was glorified. Amen? And how about you? You see, when we come to church, we want this to be profitable. I mean, nagbihis ka rin man lang, kaninang umaga ka pa dito. Right? Gumising ka rin man lang na maaga. Naligo ka rin naman yata. Amen? Nagdala ka rin man lang ng Bible mo. Nagbiyahe ka rin man lang ng malayo. Aba, gusto mo pag upo mo dito at pag uwi mo, nakinabang ka. Ayaw mo nang nasayang yung maghapon mo. Right? You want this Sunday to be profitable so at Monday, yung inubos mong oras ng Sunday ay hindi mawawala ng kwenta because you garnered something from it and it became profitable. Yan, nagtataka po ako sa mga Kristiyano na pambira, nagbihis rin man lang, nagbiyahe rin man lang, naligo rin naman yata, amen? Gumastos din man lang ng pamasahe. Tapos pagdating sa simbahan, hindi makikinig, matutulog. It's unprofitable. Uupo sa sulok, uupo sa lugar na hindi makakapakinig. Maglalaro lang ng cellphone. So, you're so wasting unprofitable times. Amen? But I think to every Christian who is thinking right, gigising ka rin man lang maaga. Nagsusundo din po kami sa Las Piñas every Sunday. Buti nga po doon, pag Sunday morning, hindi pa masyado traffic eh. Buti nga po, sarado pa yung South Mall sa amin bago magsimula service eh. Kundi, matatraffic yung mga yun sa loob ng South Mall eh. Amen? But you come, you know, there was once a member po na umaattend sa amin, nagbabiyahe pa po sila, malapit sila sa Terminal 2 nakatira. Nag-e-aeroplano po sila papunta sa amin. And gumagastos ka rin man lang ng pamasahe. Right? Hindi ka naman pupunta ka sa simbahan, hindi ka naman siguro nagwa 1, 2, 3 sa jeep, tama? And you want every bit of the program from the singing to the testimony, special number, gusto mo, nakinabang ka. Ayaw mo may masasayang. Now, pagdating sa sitwasyon sa ating buhay, you may have sickness and you may have people who hurt you, but refuse to let that circumstances pass. No, hindi ka nakinabang. Amen? Meron kang natutunan. Merong naluwalhati. May buhay na nabago and Paul made it sure, even though he was in prison, kahit na siya ay kinutya at kahit siya ay pinagtatawanan at kahit mahirap yung kanyang sitwasyon, he made sure his time in prison will be profitable. May simbahan siyang naaalagaan, may mga buhay siyang natutulungan, may Kristong naluluwalhati. Profitable. Are you profiting from the negative circumstances in your life? Kala natin makaraos lang talaga to. No. Pinayagan ng Diyos dumaan yan sa ating buhay, not just for the sake na makalagpas lang, but for the sake it became profitable to you. That's why I don't understand students na pambira, papasok ka rin man lang sa school. Sabagay, pumapasok ka pero hindi ka nag-aaral. Talagang unprofitable talaga yun. But you see, nagbayad din man ng tuition magulang mo. Nagigising ka rin man lang na maaga. Uupo ka rin man lang sa classroom. Aba, ibabagsak mo pa ba yan? Mangopya ka na, amen? At least may pakinabang yung katabi mo. Yan po ang payo sa akin ni Sir Pops. Circumstances must be profitable. Before you got saved, it was unprofitable. Natapos ang circumstansya, nakahanap ka ng taong aawayin, nakahanap ka ng taong sisisihin, nakahanap ka ng mga mas malaking problema sa buhay. It was unprofitable. But now you're saved, it must be profitable. Amen. Number one, the life of Paul, his circumstances
became profitable. I want you to notice the life of Onesimus. Because siya po ang tao po na sinulatan ni siya po ang karakter na magitan si Apostol Pablo. Picture between Philemon, the master, and Onesimus, the servant. Okay? Onesimus ay lumayas mula kay Philemon dahil ninakawan niya ito si Philemon. Now, Onesimus came to Rome. It may be in prison. Nagkatagpo sila ni Apostol Pablo, and Onesimus got saved. Nakakilala siya sa Panginoon. And from then on, siya po ay tinulungan ni Apostol Pablo para makabalik kay Philemon. And the Bible says here on Philemon, ang pinakamali ko po, nilipat ko, kaya give me 30 minutes to find Philemon. Amen? That's why when he came to Paul, look at verse number 8. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo kay Philemon regarding Onesimus. Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient, yet for love's sake, I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ, I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds, which in time past was to thee, what's the word? Unprofitable, but now profitable to thee and to me. Tingnan niyo po. Whom I have sent again, thou therefore receive him. Philemon, tanggapin mo siya, that is mine own bowels, whom I have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel. From that, tinulungan po siya ni Apostol Pablo para makabalik po ng Philemon. And now he is encouraging him not as a servant, verse number 16, but as above a servant, a brother beloved, especially to me. How much more unto thee, both in the flesh and in the Lord. Number one, our circumstances must be profitable. Number two, I want you to realize our conversion must be profitable. When we say conversion, we're talking about pagbabago mula po sa isang estado papunta sa another state of our life. You see, bilang mananampalataya, are you saved tonight? Amen? Bilang mananampalataya, we all have different backgrounds before we got saved. Pero isang ating common ground, lahat tayo ay alipin ng kasalanan. In Ephesians chapter number 2, sabi po ng Bible, Ephesians chapter number 2, verse number 2, wherein in time past, ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that worketh now in the children of obedience, among whom also we all had our conversation, that is our behavior, yung ating pamumuhay in times past, not in the lust of the flesh. That's our life bago tayo naligtas, fulfilling the desires of our flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Our life before we got saved. Ang buhay natin bago tayo nakakilala kay Kristo at bago tayo natagpuan ni Kristo, tayo ay alipin ng kasalanan. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos, ikaw at ako'y naligtas. Salamat ang kaligtasan ay hindi sa reliyon, ang kaligtasan ay hindi sa mabuting gawa, ang kaligtasan ay hindi sa simbahan. It is not even in this Baptist church, kundi sa ginawa lamang ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And we got saved. Salamat, hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos mula sa hatol ng impyerno, not just saved from the penalty of sin, not just to be saved from the presence of sin pagdating natin sa langit, but now we are being saved from the power of sin. And that conversion must be profitable. It is now our responsibility to make sure na tayo ay nakonberte na
Hindi lamang sa destinasyon, kundi pati sa ating pamumuhay. Amen? Iniligtas tayo ni Kristo mula po sa hatol ng impyerno, and He is expecting that conversion to be real and profitable. Huwag naman natin sayangin na inalis lang tayo ni Kristo mula sa hatol ng impyerno, papunta sa daan, patungo sa langit, pero nasasayang naman yung Kristong tinanggap po natin. Kaya nga, it is that progressive salvation. Habang tayo nasa mundong ito, ay dapat unti-unti tayong nakakalaya mula sa kapangyarihan ng ligtas na tayo sa kabayaran ng kasalanan. At pagdating natin sa langit, tayo ay ligtas sa presensya ng kasalanan. Pero habang nasa mundong ibabaw na ito, through the power of the Word of God, let us be saved from the power of sin. And there must be a conversion sa ating buhay. That's why we sing that song, it was a grand day when I was born again. The place I used to go, I go there sometimes. Amen. Ang mundong ginagalawan po natin ay mundo na puno ng kasalanan. Amen. And that's the reality of it. I've talked to many people at sabi nila, lalo mga bagong mananampalataya, they would testify, sana every day would be in Sunday and understand, because we want a great fellowship like this na walang tukso ng kasalanan, and every believer is just praising the Lord. Alam mo, pagdating mo sa simbahan ay walang mag-aalok sa'yo ng alak at walang nagmumura. Sana naman, amen? Mamaya na lang paglabas. Pero you face Monday again and there's temptation of sin. Punta ka sa social media and you face temptation of sin. Punta ka sa mga group chat mo and you face temptation of sin. But listen, hindi naman sila ang lalayo sa kasalanan. Ikaw na niligtas ng Diyos. Why? Because you were converted, and that salvation must be profitable. Amen? Ang mundong ginagalawan po natin, it's just a slave of sin. Yung mga napapanood nyo ngayon sa balita, yung mga pinaayos nyo, mga flood control ngayon. It's nakakairita, right? Tama? Diba? Pero what do you expect in a corrupt environment that we have? Anong asahan mo sa mundo ito? Asahan mo pa ba sila? Yung Kristiyano nga, tithes nga, tinatakaw pa natin eh. Tumahimik yata tayo. Madali nating minsan na ma-magnify ang kamalian ng iba. But let me tell you something. Let's look at ourselves and let's make sure our conversion is profitable. Huwag naman masayang yung kaligtasan na tinanggap ko. At maging instrumento naman ako kung saan ako nilagay ng Diyos para magsilbing ilaw sa sanlibutan ito. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Iniligtas tayo ng Diyos, and your conversion must be profitable. Huwag naman natin sayangin ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Iniligtas tayo ng banal na dugo ng Panginoon. And it must also be changing our lifestyle. It must also be changing our language. It must also be changing our music and ang paningin natin sa kasalanan na dati ay ine-enjoy natin. Dapat ngayon ay kinamumuhian na natin. Iligtas na tayo. Konbertido na tayo eh. Dapat ang kagalakan ng sanlibutan ay hindi na kagalakan ng Kristiyano. Nakakalungkot kung sa kapwa mananampalataya ang pinagtatawanan ng sanlibutan na kasalanan ay nakikitawa na lang tayo. Nakakalungkot ang panahon na sa Kristyanismo, pati ang mga bakla ay tinatawanan na lang ng Kristiyano. Ang mga joke ng mga bakla ngayon ay tinotolerate na lang ng loob ng tahanan ng Kristiyano. Ang musika ng sanlibutan ay wini-welcome na sa tahanan ng Kristiyano. Ang pananamit ng sanlibutan ay wini-welcome na lamang sa tahanan ng... Let our conversion be real.
Now you understand paano tayo nauunsyami at naiinisa sa mga korap na ganito at korap na ganito, pero deep within ourselves, tayo yung ligtas. Tayo dapat ang kakitaan ng tunay na kaligtasan at pagbabago. Amen. And tonight, let us be that Onesimus, that our conversion would be profitable. History says Onesimus may have become a pastor doon po sa Ephesus and could have been martyred doon sa Rome dahil alam niya, hindi naman ilalatag ni Apostol Pablo yung pangalan niya kay Philemon para lamang ipahiya siya, tanggapin mo to bilang kapatid, tapos sisirain niya lamang yung patotoo. Binago niya ang kanyang pagkatao, binago niya sa biyaya ng Diyos ang kanyang ugali, binago niya sa biyaya. There was a real conversion in his life because he knows once he was unprofitable, but now he is profitable. Nakakalungkot, ligtas na tayo, mundo pa rin ang nakikinabang sa atin. Barkada pa rin natin ang nakikinabang sa atin. Chismisan pa rin ang nakikinabang sa atin. Bisyo pa rin ang nakikinabang sa atin. Immoralidad pa rin ang nakikinabang sa atin. Minsan na tayong pinakinabangan ng maruming sanlibutan. Payagan naman natin ngayong tayo'y naligtas, ang Diyos naman ang makinabang sa atin. Sa mundo ng social media, sino nakikinabang sa social media mo? Tumahimik. Mas nakikinabang ba ang paglaganap ng ebanghelyo kaysa paglaganap ng chismis? Nakakalungkot I really have no idea what's happening. Nakakalungkot pag sa loob ng simbahan, nakakagawa na tayo ng group chat para pagchismisan ng kapwa mananampalataya. Let us be profitable for God! Nauubos at nakikinabang, and we're wasting so much time gossiping and criticizing, and we're not doing anything. Pinakikinabangan tayo ng sanlibutan pero hindi ng Diyos. Pinakita ni Onesimus, Paul, hindi ka mapapahiya sa akin. You recommended mo kay Philemon na tanggapin ako not now as a not no more as a servant but as a brother. Tapos nanakawan niya ulit. Naunawaan niyo po, kapatid, nawa bilang ligtas tunay na ang Diyos, wag na ang dyablo makinabang sa atin. At ang dyablo pa ang papalakpak dahil nung nilagay tayo sa simbahan ay magiging instrumento pa tayo para mawasak ang gawain ng Diyos, ang ating pamilya. Let God work in our lives at tayo maging profitable sa gawain ng Diyos. Wala na nga tayong ginagawa sa gawain ng Diyos. Sisirain pa natin yung gawain ng Diyos. Sino naikinabang sa atin? And I tell you with compassion tonight and with love in my heart, I grew up in Christian circle and I've seen so much Christians inside the church na ang nakikinabang pa rin ay ang dyablo at hindi ang Diyos. And I can say to you tonight with Las brethren here, because I am warning them also, wag natin payagan ang mundo, ang dyablo ang makinabang sa atin. Payagan naman natin ang buhay natin ay pakinabangan ng Diyos. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nadanag ang kanyang dugo, iniwan niya ang luklukan ng kalangitan para ikaw ay maligtas, para ang buhay natin ay pakinabangan. Ngayon tayo iligtas na, mundo pa rin na makikinabang sa atin. Papalakpak pa rin ang dyablo dahil nasa loob tayo ng simbahan at nagiging instrumento pa rin tayo para mawasak ang gawain ng Diyos. Sa aba naman nating kapatid. Let's make our conversion profitable. Let's make sure na si Kristo ang nakikita sa ating buhay. Let's make sure na hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan, kundi tayo nabubuhay na para kay Kristo. In Romans chapter number 6, verse number 1, sabi ng Bible, Romans 6 verse 1, what shall we say then?
shall we continue in sin that grace may abound? God forbid! How shall we that are dead to sin live any longer therein? Is our conversion profitable? Ang ating kaligtasan ba, pinakikinabangan tayo ng Diyos? For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit. Matutuwa ka ba na ikaw ang bumili? Iba nakikinabang? Bumili ka ng 4 na kotse. Magaling ka talaga kayo sa mga ganyang bagay, di ba? Eh ba, hindi nakikinig pag mga chismis na, talaga nagigising, you know? Kapakinabangan talaga kayo sa chismis, no? Bumili ka ng isang sasakyan. Pinagkagastusan mo. Mas mabalitaan mo, kapitbahay nakikinabang. Binili tayo ng banal na dugo ni Kristo. Bakit iba nakikinabang sa bibig natin? Bakit iba nakikinabang sa kalakasan ng ating mga kamay? Bakit iba nakikinabang sa takbo ng ating utak? Let our conversion be profitable. I have no right I'm in no way to hurt everyone. I'm trying to help us and be reminders tonight. Let our conversion be profitable. Pastor, I've said this many times. Pambira, pinakinabangan ka na ng kumpanya mo, nag-retire ka na nang napakinabangan ka ng kumpanya. Dapat naman pakinabangan tayo ng Diyos. Profitable. That's Onesimus. We talk about Paul and we see his circumstances became profitable. We see the life of Onesimus and his conversion became profitable. Lastly, number 3, last point, your favorite point, amen? Mamaya na po kayo ma-offend sa akin pag tapos na lahat. Sagarin na natin, amen? Look, the life of Philemon. Philemon, at least napakinabangan nyo po na nalaman nyo may Philemon sa Bible, amen? Philemon he's a good Christian. And being that person na marami siyang servant, it does not mean he's a bad person. Kasi nga po, it's part of their culture to have servants. It just so happened that Philemon is kind of that person na not a pastor, kundi meron siyang kakayanan to buy servants, and being a good Christian, he is not, maganda ang trato niyang Kristyanismo sa mga taong ito. You go to chapter number 1, Philemon. Nilipat ko. Philemon chapter number 1. Are you still with me? Amen? Verse number 5. Tingnan niyo po ang patutuan ni Apostol Pablo kay Philemon. Hearing of thy love and faith which thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints, that the communication of thy faith may become, what's the word? Effectual by the acknowledging of everyone good thing which is in you in Christ. You see, here is a reputation, a testimony ni Apostol Pablo papunta kay Philemon, at ito'y nagdudulot ng kagalakan sa isang Apostol Pablo habang siya'y nasa loob ng bilangguan na marinig na ang isang Philemon po ay nagbibigay ng magandang patotoo. Yet, ito rin po ang isang pagkakataon kung saan hindi pa nagtatapos ang paglago niya at paglago natin bilang Kristiyano. You follow me tonight? Many Christians nakikita natin na merong wakas ang paglago ng Kristyanismo at tumitigil na tayo doon. I'm talking about sometimes, minsan matagal na tayong mananampalataya and we thought we've reached the pinnacle growth of Christianity and we stop right there. Basagin natin yan sa mentalidad natin. Did you hear me? Basagin natin, 30, matagal na ako sa simbahan, 46 na itong simbahan, ako 50 na. Pambira, matanda ka pa sa simbahan.
And sometimes we think, oh, tapos na ang paglago ko, sila naman. Please listen well. God will many times send situations to remind us na marami pa tayong paglago dapat sa Kristyanismo. Up! Kayo namang bago. Kayo naman mag-soul winning. Tapos na kami. Graduate na? Ay, langit na yan. Now, lahat po tayo. And here's my third point, our Christianity must be profitable. I want you to notice, balik po kayo kay Philemon. Amen? Doon tayo sa namamangka sa karagatan, mga kapatid. I want you to understand this verse. Okay? Are you still with me? Amen? Look at verse. Tingnan niyo po itong intercession ni Apostol Pablo. And every time I read this, it just gets me here. Wherefore, verse number 8, verse number 10, I beseech thee. Did you see that? I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds, which in time past was to thee what? Paulit-ulit po natin yung salitang yan. Unprofitable, but now what? Profitable to thee and to me, whom I have sent again. Thou therefore receive him, that is mine own bowels. Look at verse number 13. Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bond of the gospel. Look here. Paul is kind of saying kay Philemon, tanggapin mo ito si Onesimus. Pwede ko siyang panatiliin dito sa akin. That's what he's saying in verse number 13. Retain with me, para sa kahalili mo, siya ang tutulong sa akin dito for the gospel. But look at verse number 14. But without thy mind would I do nothing, that thy benefit should not be as it were of necessity, but, what's the word? Willingly. Tanggapin mo siya dyan, hindi dahil sinabi ko, kundi gusto kong tanggapin mo siya dyan, willingly. Sino ba si Onesimus? Siya ay nagnakaw sa kanya. Look at verse number 16 or 15. For perhaps he therefore departed for a season, umalis siya sa iyo, thou shouldest receive him forever. Not now as a servant, but what? Above a servant, a brother beloved, especially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord. Verse 17, if thou count me therefore as a partner, receive him as myself. Napapansin niyo po ba? Gagawa ang Diyos ng sitwasyon para ang Kristyanismo mo palaguin pa ng Diyos. Minsan akala natin pag malago ka na sa soul winning, okay ka na. May aspeto pa ng buhay mo kailangan lumago. Ay, lagi na ako na-attend ng church. O baka hindi ka pa malago sa pagpapatawad sa kapwa. Ay, malago na ako. Lahat pinapatawad ko kahit hindi pa nagkakasala sa akin. Pambira. Pero hindi ka naman nagbibigay ng ikapu. Ay, nagbibigay naman ako ng ikapu. Pero late ka naman lagi sa church. May aspeto ng Kristyanismo mo na ninanais ng Diyos, kailangan mo pang lumago. Now, Philemon is a good person, but on this situation, sabi ng Panginoon, may aspeto ng buhay mo na kailangan mo lago at yan ay tanggapin mo ang mga taong naagawa sa ng mali nang mayroong pag-ibig. Sino nang malago sa bagay na yun? Kung ikaw kaya si Philemon, patatawarin mo kaya si Onesimus? Sabi ni Paul, tanggapin mo siya kung paano mo ko tatanggapin. Paul, sasapakin talaga kita pagpunta mo dito. Understand? If, verse number 18, if he hath wronged thee or oweth thee aught, put that on mine account. Sabi ni Paul, kung may utang siya sa'yo, kung ano magbabayad, tanggapin mo lang yan. Nasaan kaya si Paul sa panahon may utang tayo, no?
I, Paul, have written it with mine own hand. I will repay it. Albeit I do not say to thee how thou owest unto me, even thine own self. Yea, brother. Tapos sasabihin pang kapatid, no? Parang, kapatid ko ba talaga to? Let me have joy of thee in the Lord. Refresh my bowels in the Lord. Paul is trying to say, pag ginawa mo yan, you'll be encouraging me. Look, verse number 21. Having confidence in thy, what's the word? Obedience, I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do, what's the word? More than I say. Paul is trying to remind Philemon here, and he is beseeching Philemon, gawin mo yan, hindi dahil binigyan kita ng batas. Gawin mo yan dahil lumalago ang pag-ibig at Kristyanismo mo. You see, when we talk about Christianity, we're talking about followers of Christ. Mundo ang tumawag sa atin na Kristiyano. At dapat makita yun sa ating buhay. At wag natin sayangin, and let it be profitable for us to be known as a Christian. Amen? Nakikita ba talaga si Kristo sa buhay natin? Is the name Christian really profitable? Tayo ba'y ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon? O tayo yung ginagamit ng Panginoon? Pastor Red said it many times, and minsan sa ministry, I begin to think, ginagamit ko lang ba ang ministry para sa akin? O ako yung ginagamit ng ministry? Ang pangalang Kristiyano, ginagamit ko lang ba para masabing Kristiyano ka? O ginagamit ka ng mundo ng Kristyanismo para makita si Kristo? And for that to happen, there must be growth in our life. Amen? The Bible says in 2 Corinthians chapter 3, verse number 2, the Bible says, ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. Somebody said, hindi lahat ng tao nagbabasa ng Biblia. Pero buhay mo ang unang Biblia ang binabasa nila. And let it be known and let it be said, pag binasa nila ang buhay mo, yoko nito, NIV tong buhay na to. Makita nila ng buhay natin Kristiyano. Not just in church. Much more in our own homes. Somebody said, the Christian you are at home is the Christian you are. Anong pagkakilala ng anak mo sa Kristyanismo mo? Anong pagkakilala ng asawa mo sa Kristyanismo mo? And I believe that quietness means we're convicted. Amen. Madali maging Kristiyano sa loob ng simbahan. Pero kung ano ang pagkakilala ng anak mo sa Kristyanismo mo, yun ang uri ng Kristiyano ka talaga. Kung ano ang pagkakilala ng asawa mo sa Kristyanismo mo, yun ang uring Kristiyano ka talaga. We can pretend in church, but really our Christianity must be profitable. Amen? Hindi tayo pwede mabuhay ng ibang uri ng Kristiyano sa simbahan, ibang uri ng Kristiyano sa bahay, at ibang uri ng Kristiyano sa mundo. Huwag mo payagan na pag ang tatlong taong yan sa tatlong lugar na yan nagkita-kita, ay iba-iba pagkakakilala sa'yo. Dahil ang integridad ng Kristiyano mo ay masisira. Amen? Let our Christianity be profitable. A Hindu who is reading the Gospel of the New Testament, gusto niyo malaman more about Christianity, so he visited the church. Siya pinigilan ng mga ushers on that place and told him, hindi ka welcome dito because of such and reason. He never considered becoming a Christian again. And he said this, I would be a Christian if it were not for the Christians. That's sad. Dahil ang buhay dapat natin ay sumisigaw na patotoo
na si Kristo ay totoo sa ating buhay? Are we really worth calling Christians? Kung nasa atin ba ang sitwasyon ni Philemon at pinatatanggap sa atin si Onesimus na gumawa sa atin ng mali, would we have that forgiving spirit like Christ? Oh yeah, malago na tayo sa pag-aakay ng kaluluwa. Anong aspeto ba ng Kristyanismo mo ang kailangan mong palaguin? Tonight I challenge you, before we got saved, all of this is unprofitable. But now we are saved. We have the freedom. We have the Word of God. Now, let's make it profitable. Pinakinabangan na tayo ng mundo, pinakinabangan na tayo ng dyablo. Payagan naman natin, ngayong ligtas tayo. Pakinabangan tayo ng Diyos. Let me tell you something, and I end with this. Let me tell you something, how God can make us much of a use. You involve yourself in the church. The Bible says, unto Him be glory through the church. Let's make ourselves profitable for Christ.